Ang nakaraan, gumawa ng paraan itong si Cathy para hindi malugod itong si Mr. Villamor sa ginawang design nitong si Monica. Samantalang laking gulat naman ng dalaga dahil hindi pa ito tapos at may kulang pa. Pero Kevin, tinapos ko talaga iyon. Kaya ko nga pinasa ko na sa iyo agad dahil yan ang unang ginagawa kong design. Monica, marahil inakala mo lang natapos na yun pero may mga kulang pa pala. Anyway, it's just an example, hindi ba? Pwede ka pa namang gumawa ng iba pang mga design and I'll make sure na magiging okay na ito. Sige Kevin. Salamat. Naisip tuloy ni Monica na baka niloko siya ni Cathy. Alam niyang hindi ito boto sa kanya na maging isang head engineer ng kumpanya. Samantalang sa araw ding iyon ay dumating naman ang mga property agent ng kumpanya. Gusto nilang makita ang magiging bagong design at ang bagong engineer na naka-assign dito. Sir, nasa conference room ngayon ang mga agent. Gusto ka nilang makausap. Sige, salamat Cathy at pupunta na rin ako doon sa conference room. Sasama ako sa iyo, Mr. Villamor. Magandang umaga sa inyong lahat. Mabuti naman at binigyan niyo ng oras para magkita tayo dito. Mr. Kevin, ang totoo, gusto namin makita ngayon ang bagong engineer at yung kanyang mga design dahil mahina ang bintahan namin ng properties sa panahon ni Engineer Clear. Kapag mahina ang benta, mahina din ang balik ng pera sa kumpanya. Salamat at natutuwa ako sa inyong kung gaano kayo dedicated sa trabaho niyo yan. Sige, pupunta ko lamang doon sa office saglit at may kukunin ako. Secretary Cathy, dito ka na lang muna maghintay. Samahan mo sila. Lumabas na itong si Kevin. Samantalang ito naman ang panahon ni Cathy para siraan sa lahat ang bago nilang engineer. Kayong lahat ha, tingnan nyo kung gaano ka unprofessional ang ginawa ng bagong engineer. Ito ang kanyang nagawa. Ang sabi niya, okay na ang design pero kayo na lang ang humusga. Heto, tingnan nyo ang kanyang mga design. Miss Cathy, hindi ba si Monica Imperial ang bagong engineer ngayon? Aba, paano mo ito nalaman, Miss Nathalie? Alam mo kasi, secretary, kapatid ko siya. Pero hindi ko naman nakalain na ganito kapangit ang kanyang mga design. Kung tutuusin nga, hindi siya nababagay dito eh. Pero kung merong sumabotahe sa kanya, hindi ko rin ito mapapalampas. Kahit sino pa siya sa kumpanyang ito. Kung gano'n Nathalie, ikaw, halatang ang magkapatid kayong dalawa. At mukhang hindi mo siya gustong narito sa kumpanya? Oo, inaamin kong hindi siya nababagay dito dahil sa kanyang katayuan. Kung gano'n Nathalie, sa tulong nyo, pwede natin siyang petisyonan at paalisin sa kanyang pwesto. Samantalang papasok na sana itong si Kevin sa kanyang opisina nang may tumawag sa kanya. Hello Monica, nagutom ka na ba? Hindi pa naman Kevin, pero pwede ka bang pumunta dito sa office? Meron sana akong ipapakita sa'yo. Sige Monica, pupunta na ako. Kaya naman agad na pumasok sa kanyang opisina ang lalaki at sumakay sa kanyang wheelchair at nagtungo sa office ni Monica. Kevin, ano ba yung pinapakita sa'yo ni Secretary Cathy na mga design? Pwede ko rin bang makita? Sige, ito. Meron akong kopya dito. Eto, tingnan mo. Ito bang binigay niya sa'yo? Oh, bakit? Pero hindi ito ang ginagawa ko. Mukhang scratch lamang ito at talagang hindi pa tapos. Tingnan mo itong una kong design na pinadala ko sa kanya at ito naman ang ikalawa. Nako, Monica, ang ganda namang design mo. Nalito ako kung sino sa dalawang ito ang pipiliin ko. Kung ganun, kailangan kong tanongin itong si Cathy tungkol dito. Kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Siya nga pala, nandiyan sa conference room ang kapatid mo na si Nathalie. Kabilang siya sa property agent ng kumpanya. At kapag nakita nila ito, mas magiging interesado sila sa pagbebenta ng mga properties. Alam kong magkakaroon ng magandang future ang kumpanya ko dahil sa iyo, dahil sa design mo. Pero hindi ko muna ito papakita sa kanila. Alam kong may ginagawa itong si Cathy at pinamuka sa akin na mali ang ginagawa mo. Sige, salamat Monica.
Kukunin ko na ang dalawang ito sa ngayon pero huwag mo natin itong ipaalam sa kanila. Tuloy nang lumabas itong si Kevin sa engineer department at tuloy na sa kanyang opisina. Tinago na nito ang magandang design ni Monica at muling bumalik sa conference room. Sir Kevin, meron kayong dapat marinig mula sa kanila. Ano yun? Cathy? Miss Silveria-Moore, alam kong malaki ang naitulong niyo sa amin, lalo na sa kapatid kong si Monica na ginawa mong bagong engineer. Pero kung sa design pa lang ay hindi na siya nakakatulong, bagkus ito pa ang magiging dahilan para umatras ang mga client natin. I-request namin na pabalikin na lang dito sa Engineer Clear. Kahit pa paano ay may commission pa rin kami. Bakit, Natalie? Wala ka bang tiwala sa kapatid mo na makaya niya ito? Hindi naman sa ganun, Miss Silveria-Moore. Pero kung pagbabasihan natin ang kanyang design na pinapakita sa amin ni Miss Cathy, abay, hindi ito nararapat sa kumpanya. Nakakaya ito. Mr. Kevin, pwede ko namang kausapin si Engineer Clear na bumalik dito sa kumpanya at alam ko namang papayag yun. Cathy, bakit ba? Pinipilit mong ibabalik dito si Claire. In the first place, lagi siyang wala. At ngayon, may nakita na tayong engineer na mas magaling pa sa kanya. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon, si Monica. Kayo ang bahala, Mr. Kevin. Pero ngayon pa lang, susubukan ko ng tawagin si Engineer Clear. Sige, salamat sa inyong pagpunta dito. Sa sunod na pagkikita natin, I assure you na magiging maganda na ang presentation ng bago nating engineer. Umalis na lamang ang mga agent at muli na lamang silang nag-set ng araw para makasama nila sa meeting ang bagong engineer. Miss Cathy, gumawa ka ng paraan para mapaalis ang kapatid ko sa kumpanyang ito. Nakakahiya kung ganon. Huwag kang mag-alala, Nathalie. Hindi magtatagal ang kapatid mo dito sa kumpanya. Ilang oras ang nakalipas ay uwian na. Pero hindi pa umuwi sina Monica at Kevin. Monica, pwede mo ba akong samahan sa rest house ko? Doon natin celebrate ang maganda mong design. At pagkatapos ay ihatid kita sa bahay niyo. Hindi ka pa ba pagod sa trabaho mo, Kevin? Hindi. Lalo na kapag araw-araw ko nakikita ang girlfriend ko. Ikaw ang bahala. Magkasabay na bumaba sa elevator sakay ng kanilang wheelchair sina Monica at Kevin habang naghintay sa baba ang driver ng sasakyan. Pero hindi nila napansin na nandun pala si Cathy sa kanyang office at kitang-kita sa kanyang mga mata na nakasakay sila sa wheelchair. Naku, bakit kaya nakasakay si Mr. Kevin sa wheelchair? Anong dahilan? Kailangan ko itong malaman sa mas madaling panahon. Kaya naman, tinawagan ni Cathy itong si Natalie. Hello? Nathalie, kailangan mo itong malaman. Bakit nakasakay sa wheelchair itong si Mr. Kevin? Kasabay ng kapatid mo. Alam mo na ba ito? Alam mo, nagpapanggap lang yan si Mr. Kevin bilang lumpo. Sarapan ng kapatid ko. Bakit naman? Siguro dahil gusto ni Mr. Kevin ang kapatid ko. At para sagutin siya, marahil nagpanggap ito bilang isang lumpo. Alam na ba ito ni Monica? Naku, hindi pa siguro. Kung ganon, kailangan kong kausapin itong si Monica tungkol sa pagsisinungaling ni Mr. Kevin Villamor. At dahil doon, aalis na siya ng kusa si Monica sa kumpanya at ibabalik ko dito si Engineer Clear. Ikaw na ang bahala, Secretary Cathy. Ayaw ko namang sabihin ito sa kapatid, baka sabihin niyang pinagkaisahan natin siya. Kaya just do what you want. Samantalang nakalis na nga ang sasakyan at nagtungo na sila sa rest house ni Kevin kung saan may nakahanda ang mga pagkain sa kanilang pagdating. Dito na kaya mabubuko ni Monica na hindi talaga isang lumpo itong si Kevin. Alis na kaya ito sa pagiging isang engineer. Paano na kaya ang pustahan ni na Kevin at ng mga kaibigan? Kaya mga kaibigan ay wag na wag nating kaligtaan ang mas nakapanabik pang kwento sa ating part 5. Abangan!